Ayun mga idol, good morning. Yan, at saka bumalik na po tayo dito sa ating area mga idol. Yan yung flowing na nakita nyo po sa unang part ng ating video. At ngayong araw yan, nagpagawa po tayo ng hanger para taniman po natin ang ating mga pakwan mga idol. Yan, until dyan lang po yan siya mga idol. Oh. So yung flowing natin dito, yan, gumanda na yung kanal dyan. So nabawasan na yung pagbasa ng tubig dito sa ating area. Yan, so napakaganda oh. So maybe gagamit tayo ng plastic mulch dito dahil medyo matubig yung area. Yan, basakan po ito. Yan si Kuya. Kuya, okay lang? Okay lang. Bakal mo na ano, Kok? Oh, Malapit lang ba? malapit yun. Sige. At saka kape. Kape. Ayan, so ayan oh, flowing lang po yan siya mga idol. Kusang ano yan, bukal lang po yan sa kusang lumalabas na yung tubig dyan na pwedeng inumin po siya. Wala po siyang masangsang na amoy or any metallic taste. Yan oh. Lamig friends? Yan. Yan, parang may ice lang daw po mga idol. So mga idol, yan, napansin nyo po mga idol, halos wala po kaming video sa aming mga previews dahil medyo maliban sa nabisi po kami mga idol. Ano po kasi siya, medyo alanganin po sa ngayon ang presyuhan. So sa nakaka-relate po, presyuhan ng ating mga gulay like kamatis, pinakamura ngayon is yung siling pansigang namin. Harvest na po kami sa siling pansigang. Pero sobrang mura ng presyo, from 30 pesos, 20 pesos lang po yung kilo ng siling pansigang. Yung aming okra po is from nag-start po kami ng harvest, 20 pesos pa rin yung kilo. Hindi na po siya nadagdagan from 15 pesos. Yan, patapos na yung harvest namin. Yan, the same time, yung aming talong mga idol, medyo mahal daw po yung presyo ng talong. And I don't know, kapag nag-harvest na po kami, baka mamaya magmura na naman siya. Yung pechay po mga idol, hindi na namin alam kung magkano ang presyuhan dahil hindi na po kami nagtanim ulit. Yan, yung pipino po namin mga idol, ayan, harvest na rin po kami pero patapos na. Yun nga lang, nasa 10 pesos yung kilo. So tatlong episode po kami na nagtanim ng laderize ng aming pipino pero hindi po siya naka-jackpot ng magandang presyo. Yan. So medyo humina, tumamla yung aming mga kalamnan sa pagtatanim ng gulay. Kaya dito po naglaland preparation po kami para sa ating pakwan. Yan. Dahil before yung kalahating hektarya po namin ng pakwan, naka 151,000 pesos po kami sa aming gross income. Yan, at saka kaming expenses is nasa 82,000 dahil kasali pa doon yung expenses sa aming mga gulay sa allowance, food allowance at saka allowance sa pambili ng gamit ng ating mga farmers like yung bigas, ulam nila. So kaya medyo lumaki-laki, pero supposed to be ang 1 hectare is nasa 60,000 lang po yun. Yun nga lang, may mga kasama po kaming naggugulay po. Yun, kaya medyo malaki-laki. Pero naka 70,000 ata din kami na kulang-kulang sa ginansya namin net income sa pakwan. Kaya we decide na magrenta po ng another area. Dito po is 2 hectares po ito siya. So yan yung mga nag-yellow na damo na spray na po natin ng herbicide until doon po mga idol sa yung may bahay na yan. Yan, 2 hektarya po yan siya mga idol. Yan dahil like ngayon 30 pesos yung kilo ng seedless na pakwan, medyo maganda-ganda. Kaya we decide na magpakwan muli compare sa maggulay. So medyo tagilid yung presyo ng gulay ngayon, kaya siguro maglaylo muna kami sa pagtatanim ng gulay. Yan, dito na lang muna kami sa pagpapakwan. Yun nga lang, basa yung area natin, medyo mahirap. Medyo mahirap. Yan malalim. Malalim. Yan. Bye pilit, bye pilit. Pilit yan, kaway. Ito yung mga nag-harvest natin ng pakwan. Kayo na nag-harvest before by no? Pakwan? Yan, sila yung nag-harvest ng pakwan before mga idol. So ngayon kasama natin na naglaland prep. Yan, dito tayo Yan bagong ano lang kasi yung lupa, bagong dry lang konti. Ayan, so paano magland prep ganyan. Yan, dito natin itatanim yung mga punuan ng watermelon.
The same time may kanal tayo dyan para hindi po sila malunod. So basakan po ito siya or yung palayan mga idol. Yan, parang hindi namatay yung ibang damo bay, no? Matibay. Yan, meron tayong linya ito mga idol. Oh. Para straight. Tama ba bay? Para straight. Yun nga lang malagkit. Oh. Yan, malagkit. Yan, dito tayo medyo mabilis tong dalawa na to eh. Hanggang dito na sila eh. Ay, tatlo pala kayo, no? Dalawa. Dalawa, oh. Dito na sila, oh. Bumili pa yung isa. Bumili ng merinda. Okay naman. Hindi na malagkit. Saan mas mahirap ito or yung kanal kayo dati? Mahirap noon. Yung nagkanal. Tapos binalik natin yung kanal, no? Sayang lang yung kanal namin dyan mga idol. Pinabalik ng ng dumadaan doon na sasakyan. So wala yung kanal namin, na sayang lang. Yung ginawa namin kanal pinatambak ulit. Tapos gumawa ulit tayo ng kanal na bago, no? Yan ganyan siya mga idol. Yan dito, ito yung tinatawag naming hanger. So dito siya itatanim yung punuan ng pakwan. Yan. Bakit po siya may kanal? Para hindi po siya malunod. So dyan po mag-i-stay yung tubig. Kung may tubig, pag may malakas na tubig mula sa taas, mag-drain po siya papunta doon sa pinakababa. Kasi pag wala po siyang kanal in between, like ganyan, malulunod po siya. Kung kagaya lang nito na tataniman po natin, kapag nagulan kasi malulunod yung punuan niya. So dapat nakahanger po. Ang tawag po namin dyan is hanger. Yan, oh. Bawat tumpok niyan, dyan tayo magtatanim ng pakwan. Saka ito yung mga pugi nating tagagawa, oh. Yan, oh. Yan, sila yung nag-harvest dati. Mahirap mag-harvest ng pakwan, no? Bay, no? Mabigat, no? Ang kalahating sako, mga 40 kilos na. Malapit. Oo. Yan. So matagal-tagal na rin tayong nagpakwan. 30 ngayon ang kilo ng pakwan eh. Yan. So dito tayo. At saka dito po mga idol sa pinakagilid niyan, dyan po tayo maglalagay ng kural natin na pipino. Para if may mga kambing man, kabayo or baka, hindi po siya makakapasok direct dito sa ating taniman ng pakwan dahil magkukural po tayo ng pipino. So instead na literal na kural, ito po ay hilalagyan po natin ng pipino para hindi po siya makapasok. So punta tayo dito sa aming isang area. Hi Roy, okay ka lang dyan Roy? Okay ka lang dyan? Ayan, so ito. Nakakapasok naman yung sasakyan dito. Ito yung ating kanal mula doon sa ating flowing. Yan, at saka ito. Yan, medyo ano lang, disalign yung kanal, disalign yung area. Yan, parang lumawak konti dito. Yan. So puntahan natin yung kabilang area. Dito maybe after a week, yan, maglalagay na po kami ng seeds para taniman natin. And I think 2 weeks from now, yan, makapag-start na po tayo magtanim dito mga idol. Yan. So dito tayo. So titingnan natin yung kanal natin na ginawa dito. Ito mga idol. So dito tayo nagka-problema sa kanal. Yan. Before, ito po kasi is daan po dito. And ito po ay existing na kanal. Yun nga lang, pinabalik po sa atin yung nakuha nating lupa. So mataas na sana dito ang kanal natin. Oh. Pinabalik po ng mga dumadaan dito kasi part pa po ito siya ng daan. So binalik po natin. And dito po ulit tayo gumawa ng kanal natin na bago. So sayang, medyo malalim na po sana yan dyan. Oh. Yun nga lang, binalik na lang natin yung lupa. And hanggang doon pa po yun mga idol ang ating pagtatamnan. Yan. Hanggang dyan pa po yan siya mga idol. So ito yung guhit kung saan dyan tayo kakanal ulit. Papunta doon like yung ginawa natin dito sa kabila. Dyan na part.
Yan, at saka dyan banda mga idol is may flowing din ulit dyan. Yun na yung maganda. So kuliglig yung ginamit natin dito para pang araro. Yan. So maybe 2 days from now tapos na po tayo dito mag land preparation or itong hanger na tinatawag. Yan, pwede na tayong mag-start mag-sowing ng ating seeds. Yan, please do comment down mga idol below sa mga kababayan natin dyan na farmer na nahihinaan na ng loob dahil sa patuloy na pagbulusok ng mga presyong gulay. Yan. Pero yung abono, mga pesticides natin, fungicide, insecticide, yun is sobrang mahal. Yun lang ata ang dinagmura. Pero kapag nag-harvest po tayo, tayo lang talaga mga farmer mga idol. Kawawa. Nababarat ng mga presyuhan ng ating tinatanim. Pero yung mga commercial na bilihin like yung mga fertilizer, mga pesticides, kontrolado po nila ang presyo. Pamahal lang ng pamahal, hindi talaga nagmumura. Pero yung mga harvest natin, mga farmer, yan. Like ngayon, yung pipino, 10 piso na lang per kilo. Okra, mura. Yung sili green na siling pansigang, 20 pesos na lang kilo. So kawawa talaga yung mga farmer. Kung alam nyo naman kung gaano kahirap talaga ang magpa-farm. Pero at the end, yung ating mga produkto is nabibili lang ng mura. Kaya nalulugi yung mga farmer. Yan, nalulugi po tayo. Like ngayon, yung kilo ng mais nasa 11 pesos na lang. Pero yung crack corn at saka feeds sobrang mahal. Which is yung mais naman ang ang ginagamit doon. Wala talaga. So minsan kasi mapapaisip ka pa kung dapat pa mag-farm. Roy, may mais ka, Roy? Wala? 11 na lang mais, no? 11, uga na, uga. Dry na mais, 11 pesos. Pero ang feeds, mahal pa, Roy? Wan daw ben babakan tigra mo tagina bakal ko daw 32. 32. Ang crack corn, pila ang crack corn? 22 ang crack corn. Tapos ang mais na 11. Times 2, no? Pagaling mo na lang yung mais mo, no? 22 crack corn lang, 100 lang sa makina, no? Crack na siya, 22. Gaya talaga pag dumaan sa kamay ng negosyante, no? Pero kung bilhin sa ating mga farmer, 11 lang mais. Ilak pag iban kay brato. Brato, no? Oo. Tapos nasira pa dahil sa ulan, walang dryer, no? Oo. Nagtubo yung mga mais. Ang lang mais. Nagtubo, no? Wala talaga yun, yung mga mais sa bundok, oh. Kawawa talaga. Yan. Buti na lang, Roy, wala kang mais. Yan, kapag nagsabay-sabay kasing nag-harvest, nagmumura. Yan. Bay, okay lang, bay? Okay lang. Merap, bay mo? Bay no? Mag-ano, bay no? Bungkal? Sana hindi magmura, bay no? Hindi magmura yung pakwan natin. Yun ang mahirap. So, ang disadvantage sa area natin, wala po tayong makitang traktor dito para magganito. Compare sa yung pinakauna nating pinagpakwanan po is may traktor po na nagdi-disarrow. So hindi po siya manumanong labor. Unlike ngayon po, wala pong traktor mga idol, kaya manumano po yung paghahangir natin ng lupa, paggagawa ng kanal. Yan, sana ma-appreciate ng gobyerno yung ating hirap na ginagawa dito. Yan, at saka magbigyan naman tayo ng suporta, kahit lang magmura yung mga pesticides na ginagamit natin at saka fertilizer. Malaking tulong na po yun. Yan para sa atin kaysa sa ganyan. Kung parating maganda lang yung presyuhan ng ating tinatanim like yung gulay, maganda yung presyo, yan, kahit hindi na tayo humingi ng tulong sa gobyerno natin. Pero pag ganyan kasi na parating mura, bawat harvest na lang natin is mura, kulang na lang hihingiin. Kapag mura ang presyo, ibabas ka pa, bakit hindi na lang pinamigay. Yan. So, pinamimigay din naman namin yung mga mura. Yun nga lang, pupunta kayo sa farm. Wala naman namin. Gagastos pa kami ng pag-harvest tapos ihahatid pa sa mga bahay nyo. Yan. Pag hindi ka farmer, hindi ka talaga makaka-relate. Yung lugi ka na dahil mura yung presyo. Ibabash ka pang hindi pinamigay.
Mas gustuin na lang namin na mabulok sa area kasi abuno pa yon sa next cropping. Yan. Jai. Yan, so nagputo tayo ng bamboo dito. Gagawa po tayo ng kunting bahay-bahay dyan. Dyan tayo matutulog kung mag-harvest. At saka dyan matutulog yung ating mga planters na mag-harvest dito at saka magbabantay. So gabi po kasi yung spraying. Kailang Mel? Di ba Mel? Pag mura ang presyo, okay na lang na hindi lang i-harvest, no? Abono pa sa next crop. Di ba? Yan. Ano masabi mo, Mel? Harvest na tayo ng sili, from 30 nag 20. Oh, 20 na lang daw eh. Yung talong ang mahal ngayon, Mel, di ba? Namulaklak na yung talong natin. Pag harvest, ano sa tingin mo? Babagsak naman. Baka babagsak na naman. Babagsak naman siguro. Pipino, di ba? 10 na lang? Oo. Wala talaga. Hindi na lang boss. Ah, 7 na lang? Oo. Kung saan pa tayo nag-harvest, doon pa nagbura, no? Wala talaga, wala. Noon 30, 25. 30. Pag harvest natin yung maliit pa lang ang harvest, 15. Ngayon na marami ang harvest, 7. Pero ang talong ngayon, friends, mahal daw. Siguro ngayon, pagdating ng harvest, Magkano kaya ang talong? baka bumagsak. Baka 30, no? Pag harvest natin, baka 20 na lang. Yan. Pakwan ngayon, friends, 30, di ba? Oo, 30. Sana makahabol tayo ng magandang presyo sa pakwan. Yung takway. Ang takway, Yung presyo niya. fixed price, no? Oo. 30. Oh, walang problema yung takway. Hindi nagbabagsak yung presyo, mga idol. Hindi din siya nagmamahal. Yan. So dito tayo mga idol dahil galing po tayo sa duty mula kagabi. So umaga na po ngayon. Wala pa po tayong tulog. Direct to the farm tayo. Kaya nagdala na lang po tayo ng duyan. So dito tayo matutulog. Oh. Yan sa farm. Yan, mamaya hapon na lang tayo uuwi. Yan, galing po tayo duty. Yan, kawa yung ating mga karawan doon, no? Sobrang init. Sana ma-appreciate yung pagod nila. Yan, dito tayo. Sarap po, buko. Yan, may mga papaya din po dito mga idol. Yan, oh, mga mabababang papaya. Malaki pang papaya, oh. Yan, oh, mabababa lang, oh. Hoy, may baboy dito na tagakain ng papaya, oh. Yun, may baboy, oh. Kumakain siya ng papaya. Yan, oh, baba lang ng papaya, mga idol, oh. Yan, sobrang laki pa ng papaya, oh. Imagine. Ganyan siya kalaki. Sobrang baba lang, oh. Yan, pag tumayo ako, yan, abot ng paa ko. Yan, marami. Tapos may nagnakaw dito na baboy. Yan, oh. Baboy nagnakaw ng papaya. Yan, may ibang variety ng papaya dito. Meron ding yellow na papaya. Yan, oh. Yan. Yan na baboy nagnakaw ng papaya, oh. Dik! Dik! Yan. Sarap na sarap sa kakain ng papaya, oh. Yan, 3 papaya. Ubos yan, busog na siya.